tayo'y di na nagkita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito po ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha. Ikaw ha? Dinidibdib mo na talaga ang pagiging masipag mo sa trabaho. Siyempre, para patuloy ako makapagtrabaho dito. Pero nagtatrabaho ka naman na. Dito ka na nga eh. Oo nga, pero para siyempre, kailangan may extra effort ako. Ano? Anong extra effort? Anong ibig mong sabihin? Una, high school graduate lang ako. O anong laban ko sa inyo na mga college graduate, di ba? Eh ano naman kung high school graduate ka lang? Lihitin mo naman ang pagkakapasok mo dito ah. Litihin mo nga. Kaya lang may kalaban ako eh. Kalaban? Anong kalaban? At sinong kalaban mo? Ikaw. Hoy, sagutin mo na ang tanong ko. Sinong sinasabi mong kalaban? Ha? Sino ba? Di yung bagong dating na empleyada? Akala mo kung sino kong umasta? Tange, ang ibig mong sabihin eh, nakikipagkumpetensya ka sa bagong empleyada? Kailangan, hindi ba? Malamang, college graduate din yon. Samantalang ako, high school graduate lang. Alam mo, iba naman ang linya nun eh. Sa totoo lang, may napapansin ako sa'yo nitong mga nakaraang araw. Pakiwari ko ay insecure ka. Ha? Ako? Insecure? Hindi Baka ikaw. Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang, sa puso ko'y nag-iisa ka lang. Pare, ibaba muna na ako sa may rotonda ha. Ha? Ay, nalipot na ba yung bahay ninyo sa may rotonda? Doon ka bababa? Hindi. Bibili lamang ako ng 3 red roses dahil didiretso na ako kina Lilian pagkagaling ko sa flower shop. Oh, 3 rosas para kay Lilian. Sweet mo rin pala, ha, pare? Teka, kayo na ba ni Lilian? Hindi pa nga eh. Kaya nga ginagawa ko ng lahat ng paraan para masungkit ko ng oo niya eh. Teka pare, sa palagay mo ba? May gusto rin sa akin si Lilian? Oo naman, pare. Uy, siya nga pala. Bakit kasi ayaw pang ipagsigawan? Na nililigawan mo siya? Kung ako lang masusunod pare, talagang ibabandera ko ang panliligaw sa kanya. Kaso ayaw pang pagsabi ni Lilian na nililigawan ko siya eh. Sa bagay, maganda yung nilihim mo muna para makalayo kayo sa intriga. Kaya lang kung minsan, nawawalan na ako ng pag-asa eh. Alam mo, kung walang gusto yun sa'yo, sana tumanggap na siya ng ibang maliligaw eh. Pero ikaw na ang sabi na hindi siya sumasama sa ibang lalaki, kundi sa'yo lang. Kasi nga, magkaibigan muna kami bago ako naligaw sa kanya. Kaya naiisip ko kung minsan na baka wala talaga itong damdamin sa akin. Dahil nga, kaibigan lang ang turing sa akin. Teka, may naisip akong paraan eh. Ano yun, pare? Ano kaya kung pagsilosin mo si Lilian? Ha? Para maibalin niya ang pagtingin sa'yo. Dahil sa totoo lang, pare, kung bastos lamang ang tao didiretsin ko na siya eh. Kaso, kahit pa paano babae pa rin yun at masasaktan. Hello, sir! Oh, Marga, ikaw pala. Anong kailangan mo?
Napapansin ko kasi na walang nagtitimpla ng kape mo. Kaya magbo-volunteer ako na magtimpla ng kape mo. Ito na yata yung magandang pagkakataon sa iminungkay sa akin ni Jan. Gagawin ko. Asan bang lagayan ng termos dito at titignan ko kung may mainit pa? Teka. Baka naman mapabaya mo ng trabaho mo. Walang problema dahil tapos ko ng trabaho ko. Ito bang tasa mo? Nasaan bang lagayan ng kape at asukal dito? Ito pala. Teka, pagtitimpla na kita. Alam kaya ni Lilian ang ginagawa ng babae ito. At nagsisilos kaya siya. Alam na kaya niya? Masarap din pala ang luto ng kantinang ito, no? Sarap. Oo. Galing kasi sa ibang bansa ang kong tito. Kaya maraming alam sa pagluluto. Siya nga pala. Anong ginawa mo kanina sa loob ng opisina ni Sir Edgar? Ano pa, as usual, di pinagtimpla ko siya ng kape. Pwede bang makiupo dito? Sure! Salamat, ha? Miss Marga, baka wala nang gamit si Lilia sa table niya. Bigyan mo siya. Kompleto po ang mga gamit niya, sir. Sa katunayan, pinalitan ko ng ink ang printer niya. Ganun ba? Di mabuti. Marga, kung may kulang sa table mo, magsabi ka lang kay Miss Lilian, ha? Kasi siya yung in charge ng mga supplies dito sa office. Oo naman, sir. At makisabay ka na sa amin ni Jan mamayang uwihan. Total, madadaanan ko rin naman ang bahay ninyo eh. Oh, ngumingiti-ngiti ka pang mag-isa dyan. Hindi ka ba matutulog? Lumalalim na ang gabi. Hindi pa ako inaantok, tita. May problema ba? O bakit ganyan na ngumingiti-ngiti kang mag-isa? Sagutin mo ang tanong ko, kundi iisipin kong nababaliw ka na dahil nangingiti kang na mag-isa. Ang tita naman, ngumingiti lang ako mag-isa, nababaliw ka agad. Ang Oo sinasabi naman, mo. mag-isa kang ngumingiti eh. Anong tawag mo dyan? Hindi ba pwedeng sabihin may naalalang ako? Ha? Kaya ganito ako, ngumingiti. Ano naman yon na nagpapangiti sa'yo? Kahit mag-isa ka, aber? Kasi tita, alam nyo, parang may gusto sa akin si Sir Edgar. Bakit mo naman nasabi yan? Dati kasi hindi ako pinapansin. Ngayon, nakikipag-usap na siya sa akin. Bakit? Nagtapat na ba siya sa iyo ng pag-ibig? Hindi pa naman. Yun pakiramdam ko lang dahil iba ang pinapakita sa akin. Anak, hindi porket nagpapakita sa iyo ng maganda ang isang lalaki ay may gusto na siya sa iyo. Kailangang manligaw muna siya sa iyo. Kailangang ipakita muna na may pag-ibig nga siya sa iyo sa pamamagitan ng panunuyo at hindi labang dahil sa nababaitan ka sa kanya. Maraming nagkakamali sa akala, anak, kaya mag-ingat ka. Tita, huwag kang mag-alala. Wala pa akong ginusto na hindi ko nakakamtan. At malapit ka nang magkaroon ng mayamang pamangkin dahil nasisiguro ko si Sir Edgar ang mag-aahon sa akin sa kahirapan. Ewan ko sa iyo, pero wag mo akong sisihin na hindi kita binalaan.
ginagawa mo? Maaga ka yatang nag-aayos ng lamesa mo. Tumawag kasi yung auntie ko. May emergency sa bahay, kaya uuwi muna ako sa probinsya namin. Ha? Hanggang kailan ka dun sa probinsya nyo? 2 araw lang ang hiningi kong absent kay Sir Edgar. Siya nga pala, mabuti naman at natutunan mo na ang mga itinuro ko sa'yo. Yun kasi ang sabi sa akin ni Sir Edgar eh. Ang tandaan ko raw ang mga tinuturo mo sa akin. Ha? Dahil lang ba sa sinabi sa'yo? Kaya mo natutunan ang maitinuturo ko sa'yo? Pero hindi ba't lagi kong sinasabi sa'yo na pag-aralan mong mabuti ang mga itinuturo ko para madali? O di ba? Bakit kailangan pang siyang magsabi sa'yo? Iba kasi kung si Sir Edgar ang magsasabi sa akin. Dahil ibig sabihin nun, napapansin na niya ako. Teka nga muna, nanliligaw ba sa'yo si Sir Edgar? Hindi pa naman. Pero pakiramdam ko, patungo na doon. Bakit? Masama ba sakaling ligawan ako ni Sir Edgar? Wala naman siyang girlfriend, di ba? Kaya walang masama kung liligawan niya ako. Teka nga muna, bakit ka nagre-react? May gusto ka rin ba kay Sir Edgar? Huwag mong sabihin sa akin na gusto mo rin siya dahil nauna na ako sa kanya. Kaya walang agawan. Nag-iisa ka lang. Magmula nang tayo'y di na nagkita, nadama ko ang Tita! Oh, nariyan ka na pala. Ang aga mo yatang dumating gayon. Siyempre! Hindi na kasi ako naghintay ng tricycle, kundi paglabas ko ng office, nakasakay na ako kaagad. Wala bang pasok ang mga estudyante at walang masyadong pasaheros, kaya ka nakasakay kaagad? Maraming pasahero, tita, kaya lang, nakasakay ako kaagad kasi pinasakay ako ni Sir Edgar doon sa kotse niya. Ha? Pinasakay ka ni Sir Edgar mo sa kotse niya? Oo, tita. Kaya yung sinasabi niyo sa akin na umaasa lamang ako sa wala, nagkakamali kayo. Kung nagtapat na siya ng pag-ibig sa'yo, paniniwala ko. Pero hanggat hindi ito nagtatapat ng pag-ibig sa'yo, hindi ka pa rin nakakasiguro. Tita, hindi na uso ngayon ang magtatapat ang lalaki ng pag-ibig. Baduy yun, kumbaga. Makaluma ang ganong paraang panliligaw. Nasa computer age na tayo. Hay, basta. Papuntahin mo siya dito sa bahay kung talagang gusto kanyang ligawan. Nariyan na si Sir. Paano mo alam? Wala ka dito sa upuan mo nang dumating ako at nakita kitang lumabas ng office sa room niya. Kaya alam ko. Kararating lang niya. Tulad ng dati, pinagtimpla ko siya ng kape. Ikaw, bakit ngayon ka lang dumating? Late ka na naman. Isusumbong kita kay Sir. Ano? Isusumbong mo ako kay Sir Edgar? Oh, hindi, porque kaibigan kita, hindi kita isusumbong kay Sir. Grabe ka naman. Ano pang silbi ng pagiging matalik nating magkaibigan kung isusumbong mo rin lang ako? Mali ang ginagawa mo. Tama ba yung madalas kang late? Friend, hindi po ako late, no? Ako nga ang pinakamaagang nagtrabaho sa inyong lahat dito Ano? Ako kaya ang pinakamaaga. Maski pa itanong mo sa gwardya, dahil halos magkasunod nga kami dumating. Miss Beautiful, alam mo, 5:30 pa lang ng umaga, umalis na ako ng bahay. Dahil pinabili ako ni Sir Edgar ng mga supplies dito sa office. Ganon? Oo. At kararating ko lang ngayon kasi matraffic.
Kaya kung isusumbong mo ako kay Sir Edgar, ikaw rin ang mapapahiya. Dahil siya mismo ang nag-utos sa akin na bumili ng mga office supplies. Hi, friends! Kung ganon, ang isang ito ang dapat na isusumbong kay Sir Edgar. Hi, ladies! Hoy, pwede ba? Huwag mo kaming mahay-hay dyan. Uy, Marka, ano ka ba? Kararating lang ng tao eh. Ano ka ba? Huwag mo nga akong pigilan. Hindi mo ba napapansin? Lagi na lamang late dumating ang babaeng ito. Hoy, Carmi wala ka bang relo? O may relo ka naman, pero bakit lagi kang late kung dumating? Abay, ikaw itong pinakabago, pero ikaw lagi ang nalilate. Ay, pasensya na. Kasi hindi ako sanay gumising ng maaga Wes, sanayin mo dahil may trabaho ka na. Sana, lapitan tayo ulit ni Sir Edgar, ngayong break time natin. Alam mo, Marga, kung may gusto ka kay Sir Edgar, mas mabuting ibaling mo na lamang sa iba. Ha? Bakit mo naman nasabi yan? Kasi may iba nang nililigawan si Sir. Hi, ladies. Hi, sir! Halika! Dito ka umupo. Nireserve ko talaga ang upuan yan para sa'yo. Oh, talaga. Salamat. Isa naman ko pala itong si Janjan. Oh, yan lamang bang pagkain na in-order niya? Oo, kasi matagal pa ang sahod eh. Sige. Umorder pa kayo kung anong gusto niyo. Ililibre mo kami, sir? Oo naman. Mabuti pa pumunta ka dun sa counter at i-order mo kahit anong gusto mo. Ayan, kinukuha na ng Ali ang order ko. Nakakatuwa. Hindi ako pwedeng magkamali. May gusto talaga sa akin si Sir. Isipin mo na lang dati, hindi ako pinapansin. Tapos, hindi nagtagal, kinakausap na niya ako. Sinusundan pa ng paghatid sa akin sa bahay ng kanyang kotse. At ngayon, inilibre na ako sa kantina. Nararamdaman ko naman may pagtingin nga. Ang susunod, sigurado, yayayain na ako na mag-date kaming dalawa. Siguro, manunood kami ng sine, kakain sa labas, na kaming dalawa lamang. Para yatang masinsina ng pag-uusap nilang dalawa ni Sir Edgar at Lilian na yun. May pabulong-bulong pa silang nalalaman. Anong ibig sabihin nun? Hindi kaya nilalandi ni Lilian si Sir Edgar? Tama kaya ang hinala ko? Nilalandi ni Lilian si Sir Edgar? Hindi. Hindi pwede ito. Hindi! Nag-iisa ka lang. Magmula ng
Ano ang gagawin ni Marga kung malaman ang totoong namamagitan kina Edgar at Lilian? Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating tulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrehal Narnola, Susan Malikden, Robert De Guzman, Jun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, Jonathan Bravo, at si Oscar Ora. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Mga alaala nating di malilimutan, kay sarap ng ating suyuan. Lagi kong natatandaan, maligayang araw nating nagdaan.